Nakakakilabot at makatindig balahibong mga hula ni Jovi Vargas tungkol sa Pilipinas at sa mga mangyayari sa buong mundo ngayong taong 2026. Sa panahong puno ng kaguluhan, takot at kawalan ng katiyakan, muling naging usap-usapan ang kanyang pangalan dahil sa mga matitinding prediksyon na ibinahagi niya sa publiko. Si Jovi Vargas ay isang psychic na matagal nang gumagawa ng year predictions. Taon-taon ay naglalabas siya ng mga hula hinggil sa lindol, digmaan, politika, ekonomiya at mga pandaigdigang krisis. Ayon sa kanyang mga taga-subaybay, may ilang hula raw siya noon na sinasabing nagkatotoo, dahilan upang mas lalo siyang sundan at pakinggan ng marami. Kaya narito ang 10 babala at hula ni Jovi Vargas para sa taong 2026. Pang-10, matinding magaganap sa Pilipinas. Ayon kay Jovi Vargas, isa ang Pilipinas sa mga bansang makakaranas ng matitinding pagsubok sa taong 2026. Nakikita niya ang sunod-sunod na malalakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa Visayas, gaya ng Samar at Leyte, pati na rin sa Metro Manila, Baguio, Pangasinan at Bicol. Bukod sa lindol, may mga senyales din ng malalakas na bagyo, pagbaha at posibilidad ng pagputok ng mga bulkan na magdudulot ng panganib sa buhay at kabuhayan ng maraming Pilipino. Babala pa niya na ang kakulangan sa paghahanda at disiplina ng tao ang maaaring magpalala sa epekto ng mga sakunang ito. Pang-siyam, matitinding kaganapan sa buong mundo. Hindi lamang ang Pilipinas ang makakaranas ng mga trahedya sa taong 2026. Ayon kay Vargas, ang buong mundo ay yayanigin ng matitinding kalamidad tulad ng malalakas na lindol, mapaminsalang baha at iba pang natural disasters. Maraming bansa ang hindi handa sa mga biglaang pangyayari, kaya't inaasahan ang malaking bilang ng mga biktima at pinsala sa ari-arian. Ayon sa kanyang nakita, tila walang ligtas na kontinente dahil halos sabay-sabay mararanasan ng mundo ang matinding pagsubok. Pang-8, isang Asian country na halos kalahati ay lulubog. Isa sa mga pinakanakakatakot na hula ni Jovi Vargas ay ang posibilidad na may isang bansang Asyano na halos kalahati ng lupain ay maaaring lumubog. Hindi niya tahasang binanggit kung anong bansa ito, ngunit malinaw sa kanyang pahayag na may kinalaman ito sa paggalaw ng lupa at pagbabago sa karagatan. Ang pangyayaring ito raw ay magdudulot ng matinding humanitarian crisis at paglikas ng milyon-milyong mamamayan na mawawala ng tirahan. Pang-7, paglubog at malalaking aksidente sa karagatan. Ayon pa kay Vargas, may nakita siyang 2 malalaking barko na lulubog sa magkaibang bahagi ng mundo. Ang mga insidenteng ito ay maaaring mangyari bandang kalagitnaan ng taon, partikular sa buwan ng Hunyo o Hulyo. May kinalaman umano ito sa masamang panahon, pagkakamali ng tao o biglaang sakuna sa dagat. Ipinapayo niya ang matinding pag-iingat sa mga biyaheng pandagat lalo na sa panahong ito. Pang-6, matinding economic crisis at hirap ng mamamayan. Isa rin sa binigyang diin ni Jovi Vargas ay ang patuloy na paghina ng ekonomiya sa maraming bansa. Ayon sa kanya, maraming negosyo ang magsasara, tataas ang presyo ng bilihin, at lalong mahihirapan ang mga ordinaryong manggagawa. Pinayuhan niya ang publiko na mag-ingat sa pag-utang at maging praktikal sa gastusin. Maraming pamilya ang mapipilitang magbawas ng pangangailangan at humanap ng alternatibong pagkakakitaan upang makaraos sa araw-araw. Pang-5, paglala ng global conflict at banta ng digmaan. Ayon kay Vargas, magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng malalaking bansa tulad ng Amerika, China, Russia at mga bansa sa Middle East. Bagamat hindi raw agad mauuwi sa isang malaking world war, lalakas ang banta ng digmaan, military actions at mga lihim na operasyon. Ang tensyon na ito ay magdudulot ng takot at pangamba sa ordinaryong mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo. Pang-4, malalaking iskandalo at magulong pamahalaan sa Pilipinas. May mga isyong politikal at iskandalo raw na lalabas sa Pilipinas sa taong 2026. Ayon kay Vargas, may mga kaso ng katiwalian, plunder at mga kontrobersyang kinasasangkutan ng matataas na opisyal ng pamahalaan.
may posibilidad ding madawit ang pamilya ng ilang leader, dahilan upang lalong uminit ang usaping politikal. Dahil dito, lalakas ang boses ng publiko at ang panawagan para sa pananagutan at katotohanan. Pangatlo, paglala ng digital control at artificial intelligence. Nakikita rin ni Jovi Vargas ang mabilis na pag-usbong ng artificial intelligence at digital control sa buhay ng tao. Ayon sa kanya, mas lalong mawawala ang privacy ng mga tao dahil kayang-kayang gayahin ng AI ang boses, mukha at kilos ng isang individual. Marami raw ang hindi namamalayan na unti-unti nang naapektuhan ang kanilang kalayaan at identidad sa digital na mundo. Pangalawa, crisis of faith at kaguluhan sa relihiyon. Isa sa mga seryosong babala ni Vargas ay ang krisis sa pananampalataya. Ayon sa kanya, magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng mga simbahan at relihiyosong organisasyon. Maraming tao ang malilito sa pagitan ng tunay na pananampalataya at huwad na espiritualidad na laganap sa social media. Ang ilan ay maliligaw ng landas dahil sa maling aral at huwad na espiritual na impluensya. At ang ating number 1, paglitaw ng isang leader na kaugnay ng Antichrist. Ang pinakamabigat na hula ni Jovi Vargas para sa taong 2026 ay ang unti-unting paglitaw ng isang world leader na magmumukhang mabuti, mapayapa at tagapagligtas ng mundo. Marami raw ang hahanga at magtitiwala sa kanyang mga panukala at pangako. Ngunit ayon kay Vargas, may masamang layunin sa likod ng kanyang mabuting imahe. Ayon kay Vargas, ang panlilinlang na ito ay magiging napakahusay kaya't marami ang hindi agad makakakita ng panganib at ito raw ang simula ng pag-usbong ng Antichrist. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, huwag na huwag tayong maniniwala o magtiwala sa mga manghuhula o psychic sapagkat malinaw na mababasa ang Biblia na ito ay ipinagbabawal at masama. Sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. Ang pinakamahalaga sa lahat ay manatili tayong palauberba sa mga kaganapan, maging mapanalangin at matatag sa ating pananampalataya. I-type ang Amen kung sa kataas-taas ang Diyos ka lamang sumasampalataya at hindi sa mga taong manghuhula. Nakakakilabot at makatindig balahibong mga hula ni Mamo tungkol sa Pilipinas at sa mga mangyayari sa buong mundo ngayong taong 2026. Sa panahong puno ng kaguluhan, takot at kawalan ng katiyakan, muling naging usap-usapan ang kanyang pangalan dahil sa mga matitinding prediksyon na ibinahagi niya sa publiko. Ang taong 2026 ay isang taon na puno ng bulong, pangamba at mga misteryo na unti-unting lumalabas. At may isang tao na nagbigay ng pinakamabigat na babala at ito ay walang iba kundi si Gloria Escoto o mas kilala bilang Mamo. Sinasabing tumama ang ilan sa mga nakita niya noong nakaraang taon at ngayon ang hula para sa darating na taon ay mas matindi kaysa dati. Kaya narito ang 10 babala at hula ni Mamo Gloria Escoto para sa taong 2026. Pang-10, korupsyon sa politika sa Pilipinas. Ayon kay Gloria Escoto, ang taong 2026 ay magiging taon ng matinding pagbabago sa politika sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang magkakaroon ng mas mataas na interes sa mga lokal at pambansang issue at aktibong makikilahok sa mga community discussions at civic engagement programs. Ang bagong liderato at patakaran ay maaaring magdala ng bagong pananaw at ideya sa gobyerno. Mahalaga ang pakikilahok ng mamamayan hindi lamang sa eleksyon, kundi pati sa pagsusuri ng transparency, accountability at implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Binibigyang diin niya na ang respeto, open dialogue at kolaborasyon ay susi sa balanced policy at epektibong solusyon. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng opinyon, mahalaga ang pagkakaisa upang makamit ang positibong pagbabago. Pang-9, kaguluhan sa politika sa bansa. Sa parehong tema ng politika, binibigyang diin ni Mamo ang kahalagahan ng relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang taong 2026 ay taon ng pagpapalakas ng diplomasiya at internasyonal na ugnayan. Maraming bansa ang magiging mas bukas sa pakikipagtulungan sa Pilipinas sa ekonomiya, edukasyon at teknolohiya. Binanggit niya na ang tamang timing at taktika sa pakikipag-usap sa ibang bansa ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan, turismo
at cultural exchange. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng soft power upang mas mapalapit ang ugnayan sa ibang bansa at mapanatili ang positibong international relations sa hinaharap. Pangwalo, transportasyon at infrastruktura. Ayon kay Mamu, ang taong 2026 ay taon ng malalaking proyekto sa transportasyon at infrastruktura. Magkakaroon ng mga bagong daan, tulay, highway at modernisasyon ng mga public transportation system. Ang mga proyektong ito ay magpapabilis ng paggalaw ng tao at kalakal at makakatulong sa paglago ng lokal na ekonomiya. Binibigyang diin niya na ang tamang budget, planning at pagpapatupad ay susi upang maiwasan ang pagkaantala. Marami ring posibilidad ng paggamit ng eco-friendly at high-tech transport solutions tulad ng electric vehicles at hybrid buses, pati na rin ang expansion ng rail transport systems. Pangpito, kalikasan at kapaligiran. Ang 2026 ay taon ng mas malawak na environmental awareness at mga proyekto para sa kalikasan. Maraming komunidad at volunteer ang magiging aktibo sa forest rehabilitation, coastal cleanups at pagtatanim ng mga puno. Binibigyang diin ni Mamu ang kahalagahan ng sustainable practices sa negosyo at pamahalaan. Ang bawat individual ay may papel sa pangangalaga ng kapaligiran at ang collective effort ng lipunan ay susi sa pagpigil ng matinding polusyon at pagkasira ng ecosystem. Pang-anim, natural disasters. Inaasahan ni Mamu na ang taong 2026 ay taon ng mataas na alerto sa natural disasters. May posibilidad ng malalakas na bagyo, baha at landslide sa ilang lugar sa Pilipinas. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng disaster preparedness, early warning systems at kooperasyon ng pamahalaan at komunidad upang mapabilis ang emergency response. Mahalaga rin ang education at drills para maging handa ang bawat pamilya at barangay sa oras ng kalamidad. Panglima, kalusugan at pandemic preparedness. Ang 2026 ay taon ng mas matatag na kalusugan ng publiko. Mas maraming tao ang magiging conscious sa preventive health measures tulad ng tamang pagkain, ehersisyo at regular check-up. Binibigyang diin niya ang pangangalaga sa mental health at pagpapalakas ng immune system bilang proteksyon laban sa bagong virus o outbreak. Mas magiging aktibo ang gobyerno at pribadong sektor sa healthcare modernization at pandemic preparedness. Pang-apat, teknolohiya at trabaho. Ayon kay Mamu, ang 2026 ay taon ng malawakang pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho at teknolohiya. Mas marami ang mag-a-adopt ng remote work, hybrid setup at digital tools. Ang automation at AI ay mas lalawak ang papel sa industriya, kaya mahalaga ang flexibility, adaptability at upskilling para makasabay sa pagbabago ng market. Mas maraming oportunidad ang lilitaw sa IT, data analytics, digital marketing at cybersecurity. Pangatlo, ekonomiya babagsak o lalago. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay inaasahang mag-experience ng moderate ngunit steady growth. Ang mga industriya tulad ng retail, agrikultura at SMS ay muling babangon. Mahalaga ang maingat na pamumuhunan, pagtutok sa sariling negosyo at pag-iwas sa quick money schemes. Binibigyang diin ni Mamu ang kahalagahan ng savings, diversification ng kita, at innovation mindset upang manatiling matatag sa ekonomiya. Pangalawa, kultura at panlipunan. Ang taong 2026 ay taon ng mas aktibong pagkakaisa sa komunidad at pagpapahalaga sa kultura. Maraming lokal na proyekto at aktibidad ang magtataguyod ng tradisyonal na sining, musika at sayaw. Maraming kabataan ang muling magpapakita ng interes sa kultura at heritage. Binibigyang diin niya ang epekto ng teknolohiya sa pagpapakita ng local artists at content creators, pati na rin ang kolaborasyon ng tradisyonal at modernong scene. At ang ating number 1, kabuhayan at negosyo. Ang 2026 ay taon ng pagbangon sa kabuhayan at negosyo. Maraming Pilipino ang magiging mas matapang sa pagsisimula ng small businesses, online selling, content creation, at digital skills. Binibigyang diin ni Mamu ang pagtutulungan, collaboration, at purposeful entrepreneurship. Mahalaga rin ang maingat na planning, disiplina, at tamang desisyon para sa tagumpay.
Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, wag tayong maniwala o magtiwala sa mga manghuhula. Bawal yun sa Biblia. Sa Diyos lang tayo magtiwala. I-type ang Amen kung sa kataas-taasang Diyos ka lang sumampalataya. Ang babala at hula ni Kessler Go ngayong taong 2026. Ngayong 2026, muli tayong tinatahak sa isang taon ng mabilis na pangyayari at pagbabago. Ayon kay Kessler Go, isang kilalang Chinese metaphysics at Bazi practitioner, ang taong ito ay tao ng fire horse, na puno ng aksyon, mabilis na kaganapan at hindi inaasahang pangyayari. Mula sa mga personal na buhay hanggang sa pandaigdigang kaganapan, marami ang posibleng maranasan sa loob ng susunod na 12 buwan. Kaya narito ang 10 hula ni Kessler Go para sa taong 2026 batay sa kanya umang mga obserbasyon sa Chinese zodiac at energies ng fire horse. Pang-10, taon ng mabilis na paggalaw at aksyon. Ayon kay Kessler, ang taong 2026 ay isang taon na puno ng mabilis na aksyon at momentum. Hindi tulad ng mga nakaraang taon, ang fire horse energy ay nagpapabilis ng lahat ng bagay, kaya maraming tao ang makakaranas ng biglaang pagbabago sa kanilang buhay, trabaho at relasyon. Ito ay taon kung saan kailangang maging alerto at handa sa anumang mangyari sapagkat ang energies ay hindi sumusunod sa kalendaryo. Pang-siyam, pagbagsak o pagkawala ng kontrol sa ilang relasyon at proyekto. Ang fire horse energy ay nagpapabilis din sa mga sitwasyon na hindi gumagana. Maraming relasyon, partnership o proyekto ang maaaring mawala ng direksyon o tuluyan ng mabigo sa unang bahagi ng taon. Ang mga dating nakasanayang routines ay maaring magbago at kailangang maging handa sa mga pagbabago. Pang-8, health alerts at pisikal na pagod. Sa 2026, maraming tao ang maaaring makaramdam ng biglaang pagkapagod o stress. Fire horse energy ay intense at maaari itong magdulot ng pagtaas ng emosyonal at pisikal na tensyon. Ipinapayo ni Kessler ang regular na pagpapahinga, tamang pagkain at mindfulness practices upang mapanatiling balanse ang katawan at isip. Pang-7, pagkakaroon ng financial challenges at pagtaas ng gastos. Ang taong ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos at financial stress, lalo na para sa mga nasa zodiac ng rat at snake. Ayon kay Kessler, may consumer star na nagpapahiwatig ng malalaking gastusin, pati na rin posibleng disruption sa travel o business transactions. Ipinapayo niya ang maingat na financial planning at pag-iwas sa impulsive na paggastos. Pang-6, pagtaas ng public sentiment at madaling pagkalat ng balita. Ang fire horse energy ay nagdudulot ng mabilis na paggalaw ng impormasyon at opinyon sa publiko. Ayon kay Kessler, ang visibility ng mga kaganapan ay mataas, kaya't anumang aksyon o pangyayari ay mabilis kumalat at maaring magdulot ng emosyonal na reaksyon ng masa. Ito ay maaaring magdulot ng tensyon sa social media, political discourse at workplace dynamics. Pang-5, career opportunities at paglago ng negosyo. Sa kabila ng mabilis at madalas nakaka-stress na energy ng fire horse, may mga zodiac signs na makakaranas ng magandang pagkakataon sa trabaho at negosyo. Ayon kay Kessler, ang mga taong nasa Year of the Ox, Rabbit, Rooster at Goat ay may maraming auspicious stars na magbibigay ng authority, visibility at oportunidad sa career at wealth. Ang ilan ay makakaranas ng promotions, partnership offers o bagong business ventures. Pang-4, emotional na roller coaster at hot-tempered reactions. Ang fire horse ay may ang fire energy na maaaring magdulot ng mataas na emosyonal na reaksyon at pagiging impulsive. Maraming tao ang maaaring makaranas ng stress, mainit na pagtatalo o mabilis na pagbabago sa mood sa loob ng taong 2026. Ayon kay Kessler, mahalaga na i-manage ang emosyon at huwag hayaang magdala ng aksyon ang init ng damdamin. Pang-5, travel at relocation challenges. Sa taong 2026, maraming tao, lalo na ang mga rats, ay maaaring makaranas ng travel disruptions o kailangan ng relocation. Ayon kay Kessler, ito ay epekto rin ng mabilis na takbo ng fire horse energy. Mahalaga ang maagang pagpaplano sa biyahe, pagkakaroon ng travel insurance,
at contingency plans para sa mga emergency. Pangalawa, pag-usbong ng opportunities sa media at entertainment. Ayon kay Kessler, ang taong ito ay favorable para sa mga nasa media, entertainment at creative industries. Ang fire element ay nakaka-associate sa visibility, fame at fast-moving industries. Maraming content creators, broadcasters at business owners sa sektor ng entertainment ang makakakita ng mabilis na paglago, bagong partnerships at pagtaas ng recognition. At ang ating number 1, mabilis na pagbabago at pangunahing tema ng Firehorse. Ang pinakamahalagang hula ni Kessler Go para sa taong 2026 ay ang kabuuang tema ng mabilis na pagbabago at momentum. Ang tao ng Firehorse ay nagpapabilis ng lahat ng aspeto ng buhay, mula sa personal na relasyon, career growth, financial planning, hanggang sa public events at global occurrences. Ipinapayo niya na tanggapin ang mabilis na takbo ng buhay, maging handa sa pagbabago, at planuhin ang mga hakbang ng maaga. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, huwag tayong maniniwala o magtiwala sa mga manghuhula o psychic. I-type ang amen kung sa kataas-taasang Diyos lamang tayo sumasampalataya at hindi sa mga manghuhula. Paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.